natuluyan ng binangga kita. Ngayon, sisiguraduhin kong tuluyan ka ng mananaginip. Tulong! Tulungan niyo ako! Nurse, Maniwala. meron ka bang nabunong tao dito kanina? Dok, nung dumating po ako dito, wala po kayo ibang nadatnan kundi si Miss Santos sa sumisigaw. Maniwala kayo sa... Nandito si Moira. Kanina kasi napagkamalan niya akong si Dr. Tanyag. Kaya siguro nag-hallucinate siya. Kaya nirefer namin siya sa psychiatrist. May napulot po kasi ako, bracelet. Baka po kasi may maghanap. Pag may naghanap, sabihin mo na lang nasa akin. Nasaan yung bracelet mo? Yung gift ko sa'yo before, bakit hindi mo suot? Eto po ba yung bracelet? How do you explain na nakita ko to sa Eastridge? You were at Eastridge, Mrs. Tanyag. Lynette saw you. At tama rin ang sinabi ni Lynette na kayo ang bumangga sa kanya. I'm sure nagsumbong na kay Annalyn yun sa mga hinala niya. Ano naman ang masasabi niya to make me look guilty? Don't worry. Makukuha ko ulit yung bracelet na yon. Akala ko nakalib ka. Hindi pa po kasi gusto kong bantayan si nanay eh. Samahan mo ako. But, ayoko nang iyakin. Ayoko nang inaantok. Ayoko nang hindi prepared. At higit sa lahat, ayoko nang hindi sinusunod ang utos ko, okay? Let's go. Yes, Doc. Yes po, Lo. Nagpre-prepare na po ako para sa pagpunta ko dyan. Pero hindi pa po na-approve yung leave ko kasi wala pa po si Tita Giselle. So, pinareschedule ko po muna yung flight ko. I can't wait to see Dad. Ako na ang bahala sa Tita Giselle mo. Ay, sigurado naman akong excited na rin ang daddy mo makita ka. Talaga po, Lo? Gising na po ba siya? Pwede ko po ba siya makausap? Ay nako, natutulog pa siya. Pero ang importante, makakarating ka na dito sa Boston. Nakausap ko nga pala itong si Annalyn kahapon. Hindi na raw siya pwedeng makapunta dito dahil sa nangyari kay Lynette. Ay, ang ginawa ko, kinausap na lang niya si Obeng. Pero Zoe, kailangan ka na ng daddy mo dito. Of course, Lo. I'm the legitimate daughter, so ako lang dapat nasa tabi niya. Wala nang iba. Okay. Maraming salamat, Apo, and see you soon. Okay? Dr. Santos, this is Migo de Ocampo. He suffered a depressed fracture with epidural hematoma at the parieto-occipital area. Doktora ka na? Doc, my treatment for this case po is elevation of the depressed fracture, evacuation of hematoma, and cranioplasty po. Very good, Dr. Santos. That's exactly what we'll do to him. Ang galing mo naman, Dr. Santos. How to be you po. Anak, huwag kang hirit ng ganyan. Tatrabaho si Doktora, oh. Doktora, I'm assigning you to him. He's your patient now. Wow! Talaga ba, Doc Lyndon? Hindi lang magaling ang doktora ko. Ang ganda pa. Dr. Santos, huwag mong pababayaan si Miko, okay? Yes, Doc. Good. Mami, pwede ko po ba kayo makausap? Sure. Babalik ka pa. Pakabait ka, ha? Excuse me. Thank you, Doc. Thank you, Doc. Paano ba yan, Doktora? Sabi ni Doc Lyndon, wag mo daw papabayaan ang puso ko. Puso mo? Hindi ba yung ulo mo yung ooperahan? Ay, ulo ba? Para kasing tinamaan ang puso ko eh. Hi, reservation for Mrs. Tanyag? Yes, oo, nag-park lang ako. I'm going up right now. Alright, see you. Sinasabi ko na nga ba eh, boses pa lang, kilala ko na. Hi, Nina. So what brings you here? Don't tell me you're stalking me. I'm sorry, Nina.
But I don't waste my precious time stalking anyone. I'm here to have lunch with my friend, Doktora Menor. Na-cancel yung dinner namin kagabi. She had an emergency surgery. Also, I just want to share with her some super crazy stories from last night. I also want to ask her if she knows who owns this bracelet. Tingnan mo, Ninang, oh. Tingnan mo yung mga bato. Mangmayaman. It looks super expensive. Alam mo, kung sino mang may-ari nito, I'm sure nang hihinayang mo. Excuse me, Ninang. Tama po yan. Okay. Sige po, Doc. Doktora, parang hindi ka masaya na ako naging patient mo. Or baka naman hindi masaya mga ganap mo ngayon sa buhay mo? Malungkot ka ba? Hindi ko po kasi dinadala yung mga problema ko sa trabaho eh. Tsaka hindi ko rin sinasabi yung mga problema ko sa mga pasyente ko. Ang trabaho ko po kasi ay pagalingin yung mga pasyente ko. Yun lang yan. Sakto, Dok. May problema kasi ako ngayon. Ikaw. Excuse me po, sir. Doc Annalyn might be a young doctor, but she is a professional neurosurgeon and she deserves your respect. Ang bait niyo naman, ate. Hindi ko po binabasta si Doc Annalyn. Nagkagandahan lang po. Nurse po, sir. As in PRN, as in Protective Registered Nurse. Meaning, tagapagbantay ng mga doktor as needed PRN. Sorry po, ate. Ate Nick, okay lang po. Ako na po bahala sa kanya. Ate. Sabi ni Doc, siya nang bahala sa akin. Pati rin ba puso ko, Doc? Kasi parang hindi ko na makontrol eh. Miko? 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 No pulse, no breathing. Prepare crash cart. Prepare for intubation. Code blue. Preparing for CPR. Preparing crash cart.